Dadako po tayo sa ating aralin. Bago po natin basahin ang mga talata na ating pag-aaralan, ang version po pala ng Biblia na ating gagamitin sa Tagalog po ay ang Bagong ang Biblia at ilang Revised Tagalog Popular Version. Sa English naman po ay New American Standard Bible at may mababasa din po tayong ilang New King James Version. Ang ating pag-aaral po ngayon ay pagtuturo sa bawat isa, pagpapaalala sa bawat isa na nagbibigay ng kaaliwan ang Diyos sa ating puso. At sa pamamagitan ng karunungan na nagmumula sa Biblia, matatagpuan natin ang kaaliwan sa pangwalang hanggang plano para sa atin ng Diyos. Na anuman yung kalagayan natin ngayon, merong comfort, merong kaaliwan na ibinibigay sa atin ang Diyos. Kailangan lang po na maitama yung ating kaisipan at maituon ng tama ang ating isip sa kung ano nga ba yung plano ng Diyos para sa atin. Minsan po kasi ang mga plano natin puro pang temporal things lang eh. Nakatuon tayo sa mga bagay na madalas pansamantala lang. Kaya hinuhugot din natin yung ating kaaliwan mula sa mga pansamantalang bagay lamang na dahil nakafocus, nakatuon yung ating isip sa mga temporal things, hinahanap natin yung ating kaaliwan mula sa mga bagay na dito lang sa lupa. Nawa po makatulong ang ating aralin na hindi puro sa panlupa o sa buhay na ito lamang matatagpuan natin ang ating kaaliwan, no? Makapagpaalala, makatulong itong ating pag-aaral ngayon na yung ating isip ay hindi laging puro lamang sa buhay na ito. Kundi yung tunay na kaaliwan ay sa plano para sa atin ng Diyos. Yung plano niya na pangwalang hanggan. Tandaan po natin, ipinaghanda tayo ng Diyos ng mabuting bagay. Yun ang plano para sa atin. Sabi po sa Hebreo 11, sa verse 40, sapagkat may mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Because God had provided something better for us. Ito yung hahanapin natin at dyan natin ihahanay yung ating mga plano sa mas magandang plano ng Diyos para sa atin. Yung konteksto po nito, binabanggit dito sa chapter na ito yung mga matatagumpay ng mga mananampalataya. Pero hindi sila nakarating sa lupang ipinangako ng Diyos. Mga matitibay na believers po ito, yung tinutukoy po dito. Pero sa kabila ng pagiging matitibay nilang mananampalataya, nakaranas sila ng pag-uusig. Sa kabila ng matatagumpay silang mananampalataya ng Diyos, nakaranas sila ng maraming paghihirap. Yung iba, nakaranas pa ng physical na kamatayan. Sa kabila po ng mga pinagdadaanan nitong mga tinutukoy dito sa Hebreo 11 na mga mananampalataya, ipinapaalam na merong mas magandang plano ang Diyos para sa atin. Kung ano man yung pinagdadaanan nila, anumang mga pag-uusig at kahirapan ang nararanasan nila, ipinapaalam po na merong mas magandang plano ang Diyos. Something better kesa sa mangyayari o kesa sa nangyayari at mga pangyayari dito sa buhay na ito, dito sa lupa. So, ang punto po natin, merong magandang plano ang Diyos para sa lahat ng mga mananampalataya. Kung merong plano ang Diyos, ano ba itong something better na ito for us? Meron palang plano ang Diyos. Ano ba yan? Ano ba yung something better na yan para sa atin? Sabi po sa sulat ni Apostol Juan sa unang Juan sa chapter 5, dito sa verse 11, at ito ang patotoo, na tayo'y binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. Ang main point o yung pangunahing idea po na kinukuha naman natin dito, ang magandang plano o yung mabuting bagay na inihanda sa atin ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Na that God has given us eternal life. Ano man yung pinagdadaanan mo sa buhay mo ngayon, kapatid, tandaan nating ang ating Diyos
ay merong pag-aliw sa atin or binibigyan tayo ng Diyos ng kaaliwan o comfort kahit sa mga panahong nakakaranas tayo ng pag-uusig, nakakaranas or humaharap tayo sa mga problema at pagsubok sa buhay. O kaya dumadaan tayo sa mga trahedya, mga malulubhang karamdaman, maging sa panahon na nagdadalamhati tayo. Ano man yung pinagdadaanan natin, huwag nating kakalimutan na binibigyan tayo ng Diyos ng kaaliwan o comfort. May magandang plano ang Diyos para sa atin. At yung magandang plano na yon ay ang buhay na walang hanggan. Madalas nating nababanggit ito sa ating mga gawain, yung patungkol sa ganda ng kalagayan na ating matatamo sa buhay na walang hanggan kung tayo po ngayon ay na kay Kristo. Kung tayo po ay sumasampalataya kay Kristo na anak ng Diyos, tayo po ay kabilang sa binigyan ng Diyos ng buhay na walang hanggan. At naman mamaya, bagamat madalas natin yung natatalakay, mas ma-discuss pa natin kung gaano nga ba itong buhay na walang hanggan, gaano ba yan ka mabuting kalagayan kumpara sa buhay natin dito sa lupa. Na tayo po bilang mga minamahal ng Diyos Ama at minamahal ng ating Panginoong Hesus, merong naghihintay sa atin, yung eternal life o yung buhay na walang hanggan. Ang pangunahing talata sa ating pag-aaral ngayon ay nagmumula sa ikalawang sulat ni Apostol Pablo para sa mga Kristiyano sa Thessalonica. Basahin po natin ang ikalawang sulat niya sa Thessalonica chapter 2 sa verse 16. Ngayon, ang ating Panginoong Hesukristo, mismo at ang Diyos na ating Ama na umiibig sa atin at nagbigay ng walang hanggang kaaliwan, na given us eternal comfort. Ito pong mga mananampalataya o ito pong mga Kristiyano sa Thessalonica, lalo na po nung panahong ito na sinulatan sila ni Apostol Pablo, sila yung mga Kristiyano na nakakaranas ng pag-uusig, mga pinahihirapan. Sila yung kasama sa mga unang mananampalataya na nakaranas ng matitinding persecution. So sinasabi or pinapaalala sa kanila dito ni Pablo na anuman yung pinagdadaanan nilang hirap, anuman yung kalagayan nilang paghihirap, pag-uusig, matinding persecution, pakaisipin nilang mahal sila ng Panginoong Hesus at mahal sila ng Diyos Ama. At ang Diyos na umiibig sa kanila ay nagbibigay sa kanila ng eternal comfort. Ang bibigyan din muna natin sa ating pag-aaral ngayon itong naka-highlight dito na walang hanggang kaaliwan. Marami pa tayong mababasang ibinigay ng Diyos sa mga nakakaranas ng pag-uusig na nasa Thessalonica, pero dito muna po tayo or yung ating paksa ay dito muna iikot sa walang hanggang kaaliwan o eternal comfort. Ngayon, ang katuruan sa atin, meron tayong walang hanggang kaaliwan mula sa Panginoong Hesus at mula sa Diyos Ama. Kung ikaw po, kung ang buhay mo ay nasa Panginoong Hesus ngayon, meaning po isinuko mo ang iyong buhay sa Panginoong Hesukristo, ikaw ay naka Hesus at si Hesus ay nasa iyo, na minamahal mo ang Panginoon at nakikita mo iyon sa pamamagitan ng pakikinig at pagsunod mo sa Kanya, at itinuturing mong Panginoon ang iyong buhay si Jesus, na ikaw ay tunay na mananampalataya, meron kang eternal comfort. Meron kang walang hanggang kaaliwan na nagmumula sa Diyos. So, tandaan po natin itong main text natin na ito, no? At ang ating main point po is eternal comfort. Kapag sinabing eternal, ito yung mga bagay na hindi pa natin nakikita sa ngayon. Para mas maunawaan po natin yung halaga nitong walang hanggang kaaliwan. Talakayin natin sandali yung ibig sabihin ng panandaliang kaaliwan naman, o kaya yung temporal comfort. Katulad ng paalala din ni Apostol Pablo sa mga taga-Korinto naman sa sulat niya sa ikalawang Korinto sa chapter 4 dito sa verse 18. Sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita
ay walang hanggan. For the things which are seen are temporal, but the things which are not seen are eternal. Ayon kay Apostle Paul. Nabigyan pansin natin yung salita ditong temporal at eternal. Tapos ihambing natin dun sa kaaliwan o yung comfort. Yung temporal o yung may katapusan, halimbawa, ipinanalangin mo na gumaling ka sa iyong karamdaman, nag-pray ka, no? Tapos sinagot ka ng Diyos, pinagaling ka, makakaramdam ka ng temporal comfort. Ipinanalangin mong mabuti na gumaling ka sa anumang karamdaman mo ngayon, pagkatapos dininig ka ng Diyos, pinagaling ka, makakaranas ka ng comfort kasi gumaling ka. Pero yung comfort na yon temporal lang. Dahil balang araw, maaaring magkasakit ka ulit. So, yun yung temporal comfort, no? Or, ang isa pang halimbawa, yung nararamdaman ng mga kapatid ni Lazaro nung namatay si Lazaro. Basahin natin ito John chapter 11 verse 19. At maraming mga Hudyo ang pumunta kina Marta at Maria. Bakit daw po? Kasi ito yung panahon na namatay si Lazaro. Nalulungkot yung magkapatid. So maraming mga Hudyo yung nagpunta sa kanila upang sila'y aliwin dahil sa kanilang kapatid, no? Namatay yung kapatid nilang si Lazaro. Nalulungkot sina Marta saka si Maria. Kaya maraming nagpunta sa kanila, maraming nakikiramay sa kanila. Sabi po, to comfort them. Then yung mga sumunod na tagpo dyan, binuhay ng Panginoong Jesus si Lazaro. Matapos manalangin si Jesus sa Diyos Ama, sinabi niya dito po sa verse 43 sa John chapter 11 pa din. Nang masabi niya ang mga ito, yung prayer niya sa Diyos Ama, ay sumigaw siya ng malakas na tinig, Lazaro, lumabas ka. Itong ginawa ni Jesus dito, yung pagkabuhay maguli ni Lazaro, nagbigay kaaliwan ngayon kina Marta at Maria. Diba? Namatay si Lazaro, nalulungkot sila, kaya marami na ikiramay sa kanila, nalulungkot si Marta at si Maria. Dito po sa verse na ito, muling binuhay ng Panginoong Jesus si Lazaro. Kaya nakaramdam ng kaaliwan sina Marta at Maria. Pero itong comfort, no, yung kaaliwan na nararanasan nila ay temporal lamang. Bakit po? Dahil itong pagkabuhay maguli dito ni Lazaro ay temporal lang din. Namatay din ulit sa kalaunan si Lazaro. So, yung mga sagot sa ating prayers na alisin ng Diyos yung malaking problema sa ating buhay ngayon, na pagalingin tayo sa ating mga karamdaman, kapag tinugon ng Diyos yung mga kahilingan natin dito sa lupa, temporal comfort lamang yon. Hindi pa iyon yung walang hanggang kaaliwan. Halimbawa, binibigyan tayo ng magandang hanap buhay. Panandali ang kaaliwan lamang yan. Pinagaling tayo, pinalakas yung katawan natin ngayon, temporal comfort lamang yan. Kasi darating din yung panahon, hihina din tayo. Yung business natin or trabaho natin, hihina din. O kaya yung katawan natin. Or eventually, mawawala din tayo. Someday, mamamatay din tayo. Kaya temporal lang lahat ng mga bagay dito sa lupa. Now, yung walang hanggang kaaliwan naman o yung eternal comfort naman sa muling pagkabuhay ni Lazaro, kasi mamamatay siya dito ulit, di ba? Sa pagkabuhay maguli dyan sa verse 43 ni Lazaro, kalaunan mamamatay din siya. Yung eternal comfort sa muling pagkabuhay ni Lazaro, kasama na tayo dito, kasama na tayo sa muling pagkabuhay na tinutukoy, kasama ng ibang mga mananampalataya, sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, sa muling pagkabuhay ng lahat ng mga namatay, iyan po yung walang hanggang kaaliwan. Bakit po? Tapos na at totally natalo na ang kasamaan at kamatayan. So, sa muling nating pagkabuhay, wala na tayong kamatayan, wala nang pagkakasakit, wala na yung kalungkutan, wala na yung mga pagdadalamhati. Sa muling pagparito ng Panginoong Hesus, yun po yung eternal comfort. Basahin po natin itong Revelation chapter 21 verse 4. At papahirin niya ang bawat luha sa kanilang mga mata at hindi na magkakaroon ng kamatayan,
hindi na rin magkakaroon pa ng pagdadalamhati o ng pagtangis man o ng kirot man, sapagkat ang mga unang bagay ay lumipas na. Nakita natin kanina may magandang plano ang Diyos, yung sa Hebreo 11 verse 40. At ang magandang plano, yung buhay na walang hanggan, nabasa natin sa unang Juan, sa chapter 5, sa verse 11. Ngayon, gaano kaganda yung plano para sa atin? Gaano kaganda yung plano ng Diyos para sa atin? And He will wipe away every tear from their eye. At hindi na magkakaroon ng kamatayan. Ganun kaganda. Hindi na magkakaroon ng pagdadalamhati. Wala na yung pagtangis, wala nang kirot, wala nang crying or pain. Yung mga unang bagay, lumipas na. So, maging kaaliwan po sa atin ang katotohanan ito. Yung alam nating mahal tayo ng Diyos at merong magandang plano, napakagandang plano para sa atin ng Diyos. At babalik ang Panginoong Hesus balang araw. Ngayon pa lamang po, dahil sa nalalaman natin yung katotohanan na yon, na mahal tayo ng Diyos, na may magandang plano ang Diyos, ito, yung napakagandang plano ng Diyos. At yung katuparan niyan, yung fullness yan, pagbalik ng ating Panginoong Hesus. Dahil nalalaman natin ngayon yung katotohanan yan, ngayon pa lamang po, meron na tayong walang hanggang kaaliwan. Yung alam po natin na muli tayong bubuhayin ng Panginoong Hesus para makapiling niya, yung makasama siya ng walang hanggan, that's eternal comfort. Yung alam nating, oo nga, mahirap tayo ngayon. Naghihirap tayo sa buhay natin ngayon. Marami tayong nararanasang pagsubok, nakakaramdam tayo ng pagdadalamhati, nakakaranas tayo ng persecution, ng mga pag-uusig, or nalulungkot tayo, or umiiyak tayo sa buhay na ito. Pero yung alam natin na someday, sa buhay na walang hanggan, wala na yung lahat ng mga yan. Lilipas na lahat ng mga yan. At kapiling natin ang Panginoon. Yun yung walang hanggang kaaliwan natin. Sa Panginoong Hesus, meron tayong eternal comfort. Yung sinulatan po ni Apostle Paul sa Thessalonica ay ito yung mga tumanggap o sila yung mga nabigyan ng eternal comfort. Sila yung mga naunang mga Kristiyanong nakaranas ng mga pag-uusig at pinapaalalahan na binigyan sila ng Diyos dahil sa pag-ibig sa kanila ng Diyos at ng Panginoong Hesus, meron silang walang hanggang kaaliwan. Sinasabi sa kanila ni Pablo na anuman na pinagdadaanan nila, pero dahil na kay Kristo sila, sabi ni Apostle Paul, dahil na kay Kristo kayo, meron na kayong eternal comfort. Ngayon pa lang sa buhay na ito, anuman yung pinagdadaanan ninyo. Maaring alisin kayo sa kapighatian, maaring papagtagumpayin kayo sa mga problemang pinagdadaanan nyo, pero maaari ding hindi. Ano man yung mangyari, ang sigurado sa hinaharap, ang sigurado sa future may magandang plano ang Diyos, meron na kayong walang hanggang kaaliwan. Kung may kaaliwan ka ngayon sa buhay mo, huwag nating kakalimutan yung eternal comfort na ating matatamo kung tayo ay na kay Kristo. Mga kapatid, ikaw po na sumasampalataya sa Diyos at sa Panginoong Hesus, ikaw na minamahal ng Diyos at tumanggap ng kaligtasan dahil kay Hesus, meron kang pangwalang hanggang kaaliwan. So, anong sinasabi sa atin ng salita ng Diyos? Ano mang pinagdadaanan mo, o ano mang pinagdadaanan ng mahal mo sa buhay, halimbawa, may malubhang karamdaman ka ngayon, at para bang mahirap na, or wala nang solution, or wala nang lunas. So, pakinggan natin yung sinasabi sa atin ng salita ng Diyos ngayon. Kapatid, kung ikaw po o yung mahal mo sa buhay ay na kay Kristo, magkaroon tayo ng kaaliwan dahil makakapiling mo ang Diyos ng pangwalang hanggan. Habang tinitimbang or hinahambing po natin ang mga temporal comfort at ang walang hanggang kaaliwan, maunawaan pala natin na ang pag-asa dapat natin at yung ultimate comfort pala natin ay nasa plano ng Diyos. Nasa magandang plano ng Diyos. Ang ibinibigay sa ating
buhay na walang hanggan. Nandun pala yung walang hanggang kaaliwan para sa atin. Na kahit pala madami tayong pinagdadaan ng pagsubok sa ngayon at tila ba walang katugunan ang Diyos sa ating mga panalangin, na parang hindi tayo pinapagaling, parang hindi gumagaan yung bigat ng problema natin, nagdadalamhati tayo ngayon, nawalan tayo ng trabaho, nalugi yung negosyo natin, namatayan tayo ng mahal sa buhay. Kapatid, kung ikaw po ay na kay Kristo, pakinggan mo ang sinasabi sa iyo ng salita ng Diyos. Meron kang eternal comfort. Binibigyan ka ng Diyos ng walang hanggang kaaliwan. Yung kaaliwan na ibinibigay sa iyo ng Diyos, hindi lang dito sa lupa. Hindi pansamantalang kaaliwan lang. Kung ikaw ay nakakaranas ngayon ng kabigatan sa buhay, tandaan mo po na merong naghihintay sa iyo na walang hanggang kaaliwan mula sa Diyos Ama at sa Panginoong Hesus. Hindi nagtatapos sa buhay nating ito yung ating buhay. Meron palang plano. At nakita nga natin napakagandang plano para sa atin ng Diyos. Meron pa tayong buhay na walang hanggan kung saan kakasama tayo, kapiling ang Diyos, kapiling ang lahat ng mga mananampalataya na hindi na nagdadalamhati. Kaya mahalaga po para sa bawat isa sa atin ngayon, yung tiyakin natin na tinanggap natin sa ating buhay si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas. At sa abot ng ating makakaya, para sa mga mahal natin sa buhay, para sa lahat ng ating makakilala, ay matanggap din nila ang Panginoong Jesucristo na bilang sa kanilang buhay si Jesus ang Panginoon at tagapagligtas. Nabasa natin kanina sa sulat ni Apostol Juan sa unang Juan sa chapter 5 sa verse 11. At ang buhay na ito, yung eternal life, yun yung eternal comfort natin, ay nasa kanyang anak. And this life is in His Son. Kaya mahalaga na tanggapin natin ang Panginoong Jesucristo na siyang nagligtas sa atin. Ang Panginoong Jesus na namatay sa krus para sa ikapagpapatawad ng ating mga kasalanan, kapag sinampalataya na natin, kapag sinunod natin ang Panginoon, kahit nahihirapan tayo ngayon sa buhay na ito, kahit nakakaranas tayo ng pagdadalamhati, lungkot, or persecution, nakakatiyak po tayo kung tinanggap natin sa ating buhay si Jesus bilang Panginoon at tagapagligtas, sigurado po tayo, meron tayong walang hanggang kaaliwan. Pagtiwalaan natin ang salita ng Diyos at pagtiwalaan natin ang makapangyarihan at matalinong Diyos na nakakaalam at may magandang plano para sa mga kanyang minamahal na ngayon pa lang, tulad sa mga taga-Tesalonica, doon sa ating main verse, na nakakaranas ng matinding paghihirap, yung ating pag-asa ay sa eternal life. Nagbigay ng walang hanggang kaaliwan at mabuting pag-asa sa pamamagitan ng biyaya. Given us eternal comfort and good hope by grace. Maaring naghihirap tayo dito sa lupa. Maaring nakakaranas tayo ng mga hindi lang ordinaryong pagsubok, talagang matitinding pagsubok. Pero bibigyan tayo ng walang hanggang kaaliwan ng Diyos pagdating natin sa kanyang kaharian. Kung hindi man tayo yumaman or umunlad sa buhay na ito, kung magkasakit man tayo at hindi man tayo gumaling sa ating mga karamdaman, manatili tayo kay Kristo. Dahil ang lahat ng pinagdadaanan natin dito ay maaring parte ng proseso ng Diyos para magtamo tayo ng walang hanggang kaaliwan. Kaya huwag tayong laging mag-isip na dito sa ating buhay, sa ating pagsunod sa Panginoong Jesucristo, ay hindi na tayo makakaranas ng paghihirap. Na bilang mga Kristiyano, dapat puro kaaliwan na lang. Sa buhay na ito, puro kaginawahan yung ating buhay ngayon. Hindi po totoo yun. Dahil sa ating pagsunod kay Jesus, makakaranas talaga tayo ng paghihirap. Maaring dumanas tayo ng pagdurusa. Pero yung mga kahirapan na yun, yung mga pagsubok na pagdadaanan natin, bahagi po yun ng proseso ng Diyos patungo sa kanyang magandang plano na pangwalang hanggan. Minsan ang iniisip lamang po natin kasi maikli lang, no? Yung pansamantala lang, yung mga pang dito lang sa lupa.
kailangan po na makita natin itong plano ng Diyos sa atin. Kailangan mamula tayo dyan at maunawaan natin yan, yung tungkol sa plano ng Diyos sa atin, yung pangwalang hanggan. Pagtiwalaan po natin na hindi pa man natin lubusang nakikita, no? At hindi pa man natin lubusang naunawaan, magtiwala tayo na merong magandang plano ang inihanda para sa atin ng Diyos. Kung maunawaan natin ito, anumang pinagdadaanan ng bawat sa atin ngayon, na meron palang mabuting plano ang Diyos, kung pag-iisipan, kung uunawain natin ng tapat, na meron palang mabuting plano ang Diyos sa atin, kahit anong nangyayari sa atin, kahit anong mga pagsubok pinagdadaanan tayo, mako-comfort tayo. Katulad dito sa mga taga-Thessalonica, nakakaranas ng iba't ibang pag-uusig. Nakakaranas sila ng iba't ibang kahirapan. Sa verse 17 sabi po dito, ang umaliw sa inyong mga puso. Comfort and strengthen your hearts. Kahit naghihirap tayo ngayon sa buhay na ito, kahit naghihirap tayo sa mundong ito, alam nating may kaaliwan tayo. At ito ang pagtuunan din natin ng pansin. Hindi lang yung mga temporal things. Kasi yung mga temporal things, nagbibigay yun ng temporal comforts. Ang umaliw o magbigay comfort sa ating puso na balang araw, tatanggapin natin yung walang hanggang kaaliwan mula sa Diyos. Na balang araw, makakalaya tayo sa karamdaman natin ngayon. Na balang araw po ay mawawala ang lahat ng problema natin. Lilipas ang lahat. At upang maaliw ang ating puso ng kaaliwang ibinibigay sa atin ng Diyos, isingit ko na din po itong paalala sa atin, bunga ng ating napag-aralan last Sunday. Tama ba? Yung tungkol sa maling ebanghelyo o yung tungkol sa prosperity gospel. Itakwil po natin yung mga maling aral na kahit magbigay pa yan sa atin ng temporal comfort. Pero kung mawawala naman sa atin yung walang hanggang kaaliwan na ibinibigay ng Diyos, huwag nating ipagpalit sa temporal comfort yung walang hanggang kaaliwan na binibigay sa atin ng Diyos. Kasi yung prosperity gospel, pang turo sa atin, giginhawa tayo ngayon. Gagaling tayo ngayon. Sa lahat ng mga karamdaman na nararanasan natin, gagaling daw tayo ngayon. O kaya, yayaman tayo sa buhay na ito, uuunlad tayo sa pananalapi. Magiging malakas yung ating katawan at hindi tayo magkakasakit kasi daw po tayo ay mga anak ng Diyos. Sa maraming pagkakataon, kapag inalagaan naman talaga natin yung ating katawan, maaaring hindi tayo magkasakit. Or kaya maaaring mabilis yung ating pagaling. Pero meron din naman po na kung sino pa yung mga maingat sa kalusugan, yung mga healthy living, meron din po mga pagkakataon na nagkakasakit pa din sila ng malubha. So hindi po kasi ginagarantiya ng salita ng Diyos na kapag nanampalataya ka kay Jesus, ay gagaling ka sa lahat ng karamdaman, na uunlad ka, na magtatagumpay ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay. Hindi po ganun. Huwag tayong maniwala sa prosperity gospel. Tama, magsusumikap tayo. Tama, mag-iingat tayo. Magtatrabaho tayo ng mabuti. Aalagaan natin ng mabuti yung ating katawan. Magsusumikap tayo, gagawin natin yung ating makakaya. Pero sa kabila po ng mga pagsisipag, sa kabila ng pagsusumikap, ay wala pa din. Kunyari, talagang naghanap buhay kang mabuti, nagtrabaho ka ng mabuti, pero sa kabila nun, mahirap pa din. Or kaya, inalagaan mo ng mabuti yung katawan mo, pero nakakaranas pa rin ng pagkakasakit, hindi pa rin gumagaling yung ating mga karamdaman. O kaya, hindi lang tayo, kundi mga mahal natin sa buhay, no? Panalangin po natin sa Diyos na ipagkaloob niya yung ating mga pangangailangan. Tumutugon naman ang Diyos eh. Halimbawa, kung tayo po ay may karamdaman, hindi gumagaling, o may mahal tayo sa buhay na malubhang karamdaman, ipag-pray natin. Tumutugon ang Diyos sa ating temporal na kalagayan. Hindi niya tayo pababayaan. Kadalasan po hindi tayo pinagkukulang ng Diyos. Manalangin tayo sa Diyos, humingi tayo ng tulong at sumasagot ang Diyos. Pero kung sakali, sa kabila po ng pagiging mananampalataya, nakakaranas ka pa din ng paghihirap o pagkakasakit, wala or hindi tinutugon yung para sa kagalingan natin
Nawa matagpuan mo ang kaaliwan mula sa Diyos, mula sa kanyang plano. Yung buhay na walang hanggan. Hindi sa temporal comfort lang. Nawa matagpuan mo yung kaaliwang mula sa Diyos. Yung walang hanggang kaaliwan. Yun yung umaliw sa ating mga puso. Tandaan po natin, ang plano ng Diyos pang walang hanggan. Ang comfort na ibinibigay ng Diyos pang walang hanggan. Pag nag-isip po tayo, or nangarap tayo, wag lang puro pang lupa. Isipin din natin ang plano ng Diyos para sa atin, yung eternal life. Na anuman yung pinagdadaanan natin ngayon, huwag tayong bibitaw sa pananampalataya kay Jesus. Na matagpuan natin yung kaaliwang ibinibigay ng Diyos. Na anumang pagdurusa o mahirap na sitwasyon, patuloy tayong maglingkod sa Panginoon at maging matibay tayo sa mabuting gawa at salita. Sabi po dito, at patibayin kayo sa bawat mabuting gawa at salita. Strengthen your hearts in every good work and word. Kahit nahihirapan tayo ngayon, nagpapatuloy tayo sa paggawa ng mabuti. Nag-aaral tayo ng mabuti kung estudyante tayo. Naghahanap buhay tayo ng mabuti kung nasa pagtatrabaho o pagnenegosyo tayo. Tumutulong tayo sa pangangailangan ng pamilya. Hindi tayo humihinto sa paglilingkod sa Panginoon. At hindi tayo humihinto sa pagpa-participate sa pagpapalagan ng kanyang salita. Dahil ang iniisip natin ay yung buhay na walang hanggan. Kung saan sa eternal life na yon, dadanasin natin yung walang hanggang kaaliwan mula sa Diyos. So mga kapatid, manatili ka po kay Jesus. Kung may karamdaman man tayo ngayon, kung nasa dapit hapon na po yung buhay natin o yung edad natin ngayon, kung nakakaramdam na tayo ng panghihina ng katawan, at kahit paabutin man tayo ng kamatayan, mga kapatid, manatili tayo kay Jesus. Ang buhay natin, hindi dito lamang sa lupa. Kaya manatili tayong na kay Kristo. Sa 2 Timoteo sa chapter 2 verse 11, tapat ang salita. Kung tayo'y namatay na kasama niya, mabubuhay rin tayong kasama niya. For if we died with Him, we will also live with Him. Yung buhay natin, hindi lamang dito sa mundong ito. Kapag namatay tayo, tapos na. Hindi po ganon. So, manatili kay Jesus. Kahit ano man yung mangyari sa atin dito sa lupa, kahit maghirap tayo at kahit mamatay, pero na kay Kristo, nananatili ka kay Kristo, meron tayong walang hanggang kaaliwan mula sa Diyos. Magkakasama muli tayo. Makakapiling natin ng pangwalang hanggan ang Diyos sa kanyang kaharian. Mamuhay tayo sa buhay na ito, taglay yung kaaliwang mula sa Diyos. Walang hanggang kaaliwan. Hanggang dito po ang ating pag-aaral, mga kapatid. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Nawa nakatulong ito ang ating gawain ngayon upang mas miyahanay pa natin yung ating pag-iisip, pananalita at pamumuhay ayon sa salita ng Diyos.